Nasabat sa pier ng Cebu City ang isang container van na naglalaman ng mga endangered na helmet shells at strawberry giant clams. Nakumpiska naman ng mga bantay dagat na ang mahigit 100,000 pisong halaga ng mga isdang pinaniniwalaang nahuli sa pamamagitan ng dynamite fishing. Makibalita tayo kay Luan May Rondina ng GMA Cebu. Napag-alaman ng Cebu City Bantay Dagat Komisyon na may magbabagsak sa pantalan ng lungsod na mga isdang umano'y nahuli sa pagdidinamita. Nang inspeksyonin ang isang barko, nakita doon ang halos 1,000 kilo na mga isdang halata raw na hinuli sa iligal na pamamaraan. Gawas pa na napataylayan mga informants nga dili man time mo paid gyapon to the information. Makikitang may pinsala sa katawan ang mga isdang hinihinalang pinasabugan ng dinamita. Karamihan sa mga ito, mga isdang tinatawag na mahinlo at tangigi. Ayon sa mga otoridad, mailap ang mga ganitong uri ng isda, kaya posibleng malalaking dinamita raw ang ginamit para mahuli ang mga ito. Tinatayang nasa 100,000 at 20,000 piso ang halaga ng mga nasabat na isda. Base sa record ng barko na may dala sa kargamento, galing sa Zamboanga ang mga isda at nakapangalan sa isang berth. Pero wala pang umako sa kargamento. Ipinagbabawal sa ilalim ng Fisheries Act ang paggamit ng dinamita sa pangingisda. Bukod sa nakasasama ito sa yamang dagat, delikado rin sa kalusugan ng tao ang pagkain ng isdang nahuli sa pagdidinamita. Nakatenga naman sa pier ng Cebu City ang isang container van na nasabat noong November 11. May karga itong endangered helmet shells at strawberry giant clams. Tinatayang nasa 3 milyong piso ang halaga ng mga ito. Inaalam pa ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at Bureau of Customs kung kanino ang kargamento. Nag-verify kami sa BIFAR kung ano yung klaseng mga shells yun, and they confirmed that yung nahuli na yan one of the endangered species na talagang prohibited na kunin, no? Luan May Rondina, Nagbabalita, Pilipinas.